Pag-usapan natin ang life insurance. Ano ba talaga siya? Para saan siya? Paano ka ba makikinabang dito? At syempre, ano-ano yung mga klase ng life insurance? Kasama na ang pros and cons nila. Plus, importanteng malaman mo kung ano muna ang dapat mong gawin bago ka kumuha ng insurance. I'm here to help you spread financial awareness in a real and relatable way. So, what is life insurance? Simple lang. Life insurance is a protection tool para sa'yo at sa pamilya mo. In case, knock on wood, may mangyari sa'yo, like sudden death or critical illness, may financial support na maiiwan para sa mahal mo sa buhay. Sounds helpful, di ba? Pero, paano nga ba siya nakakatulong in real life? Anong mga sitwasyon siya nagiging super worth it? Oh yes. Stay tuned, cause we'll break it down isa-isa. See you next time. For example, let's say, ikaw yung provider ng family mo o Okay. breadwinner ka. So, ikaw yung nagpo-provide para sa pangkain, pang household expenses, pang tuition, pamasahe, baon ng anak o kapatid mo. Pero what if bigla kang nawala? Knock on wood. Sino ang sasalo sa lahat ng gastusin? Paano na yung family mo na umaasa sa'yo? Diyan papasok si life insurance. It can act as a replacement sa nawalang income. Para kahit wala ka na, may maiiwang tulong financially sa mga naiwan mo. Wow. For example, ako, or baka ikaw rin, may mga ate o kuya na nagtatrabaho at nagpapaaral pa ng bunso. Minsan nasa 20s or early 30s pa lang sila, malakas, healthy, mababa ang risk. Pero what if kahit na malakas ka, biglang may unexpected accident? Doon mo marirealize, hindi mo kailangang maghintay tumanda Oh para yes. magka-life insurance. Kasi ang buhay, unpredictable. See you next time. Second example, alam naman natin, hindi pa ganun kasikat dito sa atin ang health insurance. Kung meron man, kadalasan galing lang sa company. Pero hindi lahat ng trabaho may health benefits. And kung meron man, madalas kulang pa rin. Karamihan sa atin umaasa lahat sa PhilHealth. Oh my Pero God! aminin natin, hindi talaga sapat pambayad sa buong hospital bill. Now, what if nagka-critical illness ka bago ka pumanaw? Siyempre, lalaki ang gastos sa ospital. Gamot, treatment, tapos may funeral cost pa. Grabe, di ba? Kung wala kang naiwan, yung pamilya mo pa ang mababaon sa utang. Buti na lang, nandyan si life insurance. Pwede niyang bayaran yung mga naiwan mong bills or utang para hindi napasanin ng family mo. At hindi lang yan. Pwede rin gamitin ang insurance proceeds pambayad sa iba pang mga loan, gaya ng bahay or mortgage or sasakyan or auto loan. Wow. Imagine ha, consistent kang nagbabayad buwan-buwan, hindi ka pumapalya, pero biglang nawala ang source of income. Wala na yung taong nagpo-provide. Sayang naman, di ba? Kung maririmata lang yung bahay o sasakyan, lahat ng pinaghirapan mo, mawawala lang dahil walang sumalo sa bayarin. Kaya life insurance is not just for afterlife. It's also for protecting the life you built. See you next time. Third example, di ba dito sa Pilipinas, super sikat yung line na edukasyon lang ang kayamanan na maipapamana namin sa Oh iyo. yes. Tama naman yun, pero what if yung focus nyo talaga is education ng mga anak nyo? Nag-invest kayo sa tuition, quality schools, pero hindi kayo masyadong nakapundar ng properties or negosyo. So paano na kung bigla kayong mawala? Dito papasok ang life insurance. Kasi yung proceeds nito, pwede nyong gawing pamana para sa pamilya nyo. Kung walang naiwang lupa, bahay o malaking savings, at least merong financial inheritance na makakatulong sa future nila. See you next time. Fourth example. Now, good news. What if nakapagpundar na kayo? Meron na kayong bahay, investments, lupa, etc. Lahat ready na para ipamana sa pamilya mo. Pero wait lang, bago matransfer yung ari-arian na yan sa pangalan ng loved ones nyo, kailangan munang bayaran ang estate tax. And FYI, sa Pilipinas, estate tax is 6% ng total net estate value. So for example, meron kang bahay na worth 5 million. That's 300,000 agad yung kailangan bayaran bago matransfer yung title. Paano kung wala silang pambayad? Hindi nila agad makukuha yung pamana kahit nakapangalan na sa'yo. Kailangan muna nilang magbayad bago masettle ang lahat. So again, dito papasok ang life insurance. Yung proceeds nito, pwedeng pambayad ng estate tax. Wow. Para hindi na sila mahirapang i-claim
yung mga pinaghirapan mo. So in short mga ka-finmates, kung kukuha kayo ng life insurance, ang benefit nyo, peace of mind. Pero ang tunay na makikinabang, yung mga taong mahal nyo sa buhay. Yan ang tunay na pamana na may pagmamahal. See you next time. Now, bago tayo mag-dive in sa iba't ibang types ng life insurance, pag-usapan muna natin yung mga basic terms na madalas ginagamit pagdating sa insurance. Sa iba, tinatawag itong mga jargon. Mga salitang technical na minsan nakakalito. Minsan kahit magbasa tayo online, hindi pa rin natin gets kasi hindi well explained yung mga terms. So bago tayo tuluyang malito, let's quickly define these common terms para mas clear at madali nating intindihin ang susunod nating pag-uusapan. Game? Let's go! Insurance policy or simply policy. Ito yung kontrata between the insurance at ng policy owner. Let's say ako yun. So ako bilang policy owner, may power ako pumili kung sino ang insured ng policy at kung sino ang magiging beneficiaries. Wow. Usually kung sino yung policy owner, siya rin yung insured. For example, ako yung kumuha ng policy, ako yung insured. So kung may mangyari sa akin, may matatanggap na benefit ang family ko. Pero pwede ring iba ang insured. Let's say ako yung policy owner, ako yung nagbabayad ng monthly premiums, Okay. pero gusto ko ang insured ay si mama or papa. So in case may mangyari sa kanila, may matatanggap yung mga kapatid ko or ako. And in this case, kami ng mga kapatid ko yung beneficiaries. Now, magkano yung matatanggap ng beneficiaries? Depende yan sa coverage na naka-indicate sa policy. Kaya, importanteng basahin at intindihin yung kontrata. See you next time. Now, the last one is premium. Ito yung amount na binabayaran mo para sa insurance policy mo. Si premium, pwedeng one-time payment or pwedeng installment. Like annually, semi-annually, quarterly, or monthly. Depende sa terms ng napili mong policy. Generally speaking, mas mura ang premium kapag nag-start ka early, like sa early 20s or early 30s. Pero pag nasa 40s or 50s ka na, mas mahal na siya. Kasi habang tumatanda tayo, tumataas din yung risk ng biglaang pagkakasakit or biglaang pagpanaw. Kaya nga lagi namin sinasabi as financial advisors, mas okay mag-start ng life insurance habang bata pa. Kasi habang healthy ka pa at low risk, mas mura mo siyang maa-avail. Pero same pa rin ng benefits. Wow. So kung kaya mo na ngayon, start na agad. The future yes. you and your family will thank you for it. See you next time. Ano-ano nga ba ang types ng life insurance? Di ba sa totoo lang, ang dami-daming product offering sa market, minsan nakakalito na. Pero to simplify, we can group them into 3 general categories. First, term insurance. Ito yung tinatawag na pure life insurance. Okay. Meaning, life insurance lang talaga siya. Wala siyang kasamang savings, investment, or kung ano-ano pang mga riders. Simple lang ang goal. Kapag namatay ang insured within the term, doon lang ibibigay ang death benefit sa beneficiaries. Yung term nito, pwedeng as short as 1 year hanggang 30 years. Depende sa plan. So, ano ang advantage ng term life? Pinakamura among all the types of life insurance. Pinakamataas na coverage para sa binabayaran mong premium. Kaya swak ito para sa mga nagsisimula pa lang. So nice. May limited budget pero gusto nang magkaroon ng life protection. Now, the downside, kapag natapos yung term at buhay pa si insured, which is a good thing of course, wala kang makukuhang balik. Kasi natapos na yung term. Kung plano mong i-renew by that time, mas matanda ka na. Kaya, mas tumaas na yung premium. Pero kung gusto mo ng may long-term benefits at savings, hintayin mo lang. Pag-uusapan din natin yan sa next types. See you next time. Second type, permanent life insurance. Unlike term insurance, ang permanent life insurance ay may lifetime coverage hanggang age 100 o habang buhay mo. Isa sa common forms nito ay yung whole life insurance. Ang kagandahan nito, valid siya for life. Hindi mo na kailangan mag-renew taon-taon. Usually, nagbabayad ka ng premium for a limited time lang. Wow. 5, 10, or 15 years. Tapos, covered ka na habang buhay. Now, let's talk about benefits. Fixed premium. Ibig sabihin, hindi tumataas ang bayad mo kahit tumatanda ka. Hindi mo na kailangan isipin pa in the future kung tataas pa siya. Unlike sa term insurance na nagmamahal kapag nirenew mo. Kaya bagay ito para sa mga gusto lang ng peace of mind. Yung tipong every month, alam mo na exactly kung magkano ang ilalabas mo, tapos secured ka na for life. Bonus pa, some of the whole life insurance policies come with endowment or gift fund
which means parang may extra savings or payouts ka pa. Wow. Like si Wamos, nakakatanggap ng around 800,000 every other year for his whole life wow. insurance. Hanggang age 100. So, aside from protection, parang may forced savings ka rin. Pwedeng gamitin saan? Retirement, education ng anak, pambayad sa future goals, or kahit anong pangangailangan mo in the next 10 or 20 years. So, if gusto mo ng long-term protection plus savings, whole life insurance is a solid option. Up next, pag-usapan natin yung third type saan may investment component. See you next time. Third type, variable universal life or variable unit-linked insurance. Ito yung tinatawag na insurance plus investment in one. So kung naghanap ka ng protection plus potential earnings, ito yung plan na bagay sa'yo. Okay. Paano ito nag-work? Kapag nagbabayad ka ng monthly premium, hinahati yan sa dalawang bahagi. One part goes to your insurance coverage, other part naman ini-invest sa mutual funds tulad ng stocks or bonds. Anong kagandahan nito? May fund value ka na pwede mong i-withdraw anytime. Pang-emergency, pang-travel, pang-negosyo, or kahit anong trip mo sa future. Wow. Flexible din kasi pwede kang magdagdag ng riders or add-ons tulad ng hospital income benefit, critical illness benefit, permanent disability coverage. More benefits. Kung may nangyari sa insured, yung beneficiaries yung makakatanggap ng death benefit plus investment fund value. And good news, hindi na kailangan bayaran ang 6% estate tax sa amount na yan. Dahil may investment component, may chance na lumaki ang value ng policy mo. Especially kapag maganda ang takbo ng market. Pero take note din ha, since may investment ito, may risk din. Pero kapag bumaba ang market, bababa rin ang value ng fund mo. At dahil may investment component at may mga admin management fees, mas mahal ang VUL compared sa term or pure life insurance. So, VUL is best for yung gusto ng life protection plus long-term investment. Yung open sa market risk at willing to commit long-term para lumago ang fund value. See you next time. Ano nga ba ang dapat mong gawin bago kumuha ng life insurance? Bago ka mag-avail ng kahit anong policy, may ilang important steps ka munang dapat gawin para masulit mo talaga ang insurance mo. First step, bayaran muna ang mga high interest debts tulad ng loan shark debts or credit card utang. Bakit? Kasi kahit may life insurance ka, kung nalulubog ka pa rin sa interest at utang, baka mas lalo ka lang ma-stress. Ubusin mo muna yan, tapos proceed sa next step. See you next time. Second step, mag-build ng emergency fund. Ideally, dapat meron kang 3 to 6 months na worth of expenses na nakaset aside. Para saan to? Kasi let's be real, ang life insurance makukuha lang ng beneficiaries mo kapag may nangyari sa'yo. Pero paano naman kung buhay na buhay ka pa? Which is good. Tapos may biglang emergency like nawalan ka ng trabaho, na ospital, o may kailangan gastusin ASAP, hindi mo magagalaw ang life insurance mo for that. Kaya, importante rin na may emergency fund ka para may pangsalo ka sa mga ganung sitwasyon. See you next time. Kung okay ka na sa emergency fund at wala ka ng high interest debt, ang next step na kailangan mong gawin ay alamin mo na ang sarili mong financial needs at goals. Para mas madali at malinaw, I highly suggest that you try out Sun Life Money for Life tool. Super dali lang nito. Kailangan mo lang gawin ay piliin ang gender mo, age group, life stage mo ngayon, yung current financial priorities mo, experience mo sa investments, at kung meron ka ng portfolio or wala pa. After mong sagutin yan, i-analyze ng tool yung sagot mo, and then ibibigay niya ang result ng financial personality mo. Ganun lang kadali. Mga 3 minutes lang yung steps, tapos mga 5 minutes lang basahin ang result. Pero after nun, mas maiintindihan mo na kung nasan ka sa financial journey mo at kung anong klaseng financial personality meron ka. Very helpful to para makapili ka ng insurance plan na bagay sa'yo at swak sa goals mo. See you next time. Next step, alamin kung gaano kalaking coverage ang kailangan mo. So, gaano kalaki ba dapat ang coverage? Ang recommended ay at least 10 years worth of living expenses mo, Okay. factoring in inflation. A good assumption for inflation is around 4% per year. Pero don't worry, mas madali lang itong i-compute gamit ang life insurance calculator sa Sun Life website. Super user-friendly. Paano gamitin? Input mo lang monthly household expenses, current savings, total investments, existing insurance coverage, at syempre mga utang or liabilities mo. Kapag lumabas sa result na ang meron ka ngayon ay sobra na sa 10 years
ng living expenses, then no need na for additional coverage. Wow, good job ka na doon. Pero most of us, hindi pa talaga nakaipon ng 10 years worth of expenses. Kaya makikita mo doon sa result, magkano na yung existing coverage mo at magkano pa yung kulang na dapat mong punuan. Diyan papasok si life insurance to help augment or punan yung kakulangan sa coverage na kailangan mo to protect your family and future. Pero syempre, reality check din tayo. Hindi pwedeng puro needs lang ang i-factor in natin. Kailangan din i-consider ang financial capacity mo ngayon. Magkano ba ang kaya mong i-accommodate sa budget o kita mo? Bottom line, kapag alam mo na yung needs plus budget mo, mas madali ka makakapili ng tailor-fit insurance policy na swak sa'yo. Wow. Hindi lang sa goals mo, pati sa bulsa mo. See you next time. Next step, mag-research at pumili ng reputable insurance company. Hindi lang dapat yung pinakamurang premium ang basehan sa pagpili ng life insurance. Oo, mura nga yung monthly, pero paano kung hindi pala stable yung company? E di sayang lang, baka after 5 or 10 years, magsara sila o di kaya hindi nila ma-deliver yung benefit na pinangako sa'yo. So aside from affordability, importanteng i-check kung gaano ka-reputable at ka-stable yung insurance company. That's why I partnered with Sun Life Philippines. Isa ito sa mga insurance companies na I personally trust and recommend dahil matagal na sa industriya, proven ang historical performance, at talagang established when it comes to protecting Filipino families. Oh, yeah. Remember, you're not just paying for coverage, you're paying for peace of mind. Kaya dapat siguraduhin mo na nasa maayos kang kamay. See you next time. Siyempre, hindi lang insurance company ang mahalaga. Equally important na makahanap ka ng financial advisor na diligent, may malasakit sa'yo, at someone na komportable kang kausap pagdating sa pera. Okay. Kasi 'di ba, usapang income, savings at goals, very personal at sensitive topic 'yan. Kaya dapat yung makakausap mo, kumpiyansa ka at may tiwala ka talaga. Preferably recommend ng kakilala mo or someone with good reviews. Walang one size fits all sa insurance. Hindi lahat ng policy pare-pareho. Depende yan sa budget mo, sa goals mo, at sa life stage mo. Kaya importante na maging honest at open ka sa financial advisor mo. Ano ba ang financial goals mo? Magkano ang kaya mo monthly? Ano ang gusto mong ma-achieve in the next 5 to 10 years? Kapag klaro yan sa advisor mo, mas madali siyang makahanap ng insurance plan na tailor-fit sa needs mo. Teamwork ito, ikaw at yung advisor mo. So choose wisely and communicate openly. See you next time. Before kayo mag-sign ng policy, make sure na naintindihan nyo ang lahat, lalo na yung fine print. Kung may part na medyo malabo or hindi klaro, don't hesitate to ask your financial advisor. Walang masama magtanong. Mahalaga na klaro sa'yo lahat bago ka mag-commit. Now, let's say tapos na kayo mag-discuss ng financial advisor at nakapili ka na ng life insurance policy na swak sa'yo. What's next? Kung ikaw ang insured, inform mo ang beneficiaries mo tungkol sa insurance policy mo. Okay. Make sure na naka-safe keep ang documents at alam ng family mo kung saan ito nakatago para hindi na sila mahirapan mag-process just in case na may mangyari sa'yo. I hope this help you understand kung ano ang life insurance, paano ito gumagana, at paano ka nito matutulungan sa pagplano ng future mo. Kung may question pa kayo, comment lang below or message me. Happy to help and guide you. See you next time.